po, Sir Wolf. Welcome to the first episode of New Lens. Let's go. Hi, ako pala si Wolf. Sa ngayon, ako ay shoutcaster para sa MPL at sa mga international events ng MLBB. Pero, madami na rin akong nagawa sa esports sa Pilipinas. I was a writer before, eventually nag-cast for different titles like Dota 2, NA, and Valorant. I also coach teams and with Dota 2 and MLBB. At ngayon, full-time podcaster and shoutcaster for MLBB esports in the Philippines. There was a time in college na bukod sa addict tayo maglaro ng video games, unfortunately, I had to stop because I got sick. But during that time na ako ay nagkasakit, medyo may chance na maghanap ng trabaho, I was able to find a writing gig. It started as volunteer work lang, then eventually after a year, they start to give compensation. And then eventually, nagkaroon na ng opportunity na magsulat as my first job in esports. That was back in 2014 with GG Network, and it was a very nice ride. And then eventually, noong 2016, gumawa ang content ng GG Network called GG Blitz, where eventually, the writers of GG Network ay lumalabas na on camera. At dun ko din na-realize na pwede palang maging on-cam talent. Of course, ang dami pa akong kailangang matutunan ng mga time na yun. Hindi pa ganun kalupit. So, alam naman natin, pag gamer ka, kailangan mo ng IGN. There was a time na kami ay try hard sa paglalaro ng Dota. At naisip namin, kailangan namin ng maangas na IGN. So my friends, they came up with their great IGNs. Alam mo, maangas talaga, mga destroyer, mga ganun. And at first, I was thinking of Alpha kasi medyo leader ako dun sa grupo namin. Leader ako sa grupo namin dun sa org namin, but not the actual group. Kasi dun sa actual group namin, ako yung lampe kasi I was sickly. And noong time na yun, also, I was diagnosed with a chronic disease, an autoimmune disease. They call it lupus or SLE. Lupus, it's a rare disease, especially pag sa lalaki. Mas common siya sa babae, although rare na rin siya for women, but even more rare is it para magkaroon ng lupus ang isang lalaki. And of course, I was devastated. But at the same time, I was thinking, siguro, there's a reason why napili. Random, bad gacha, unfortunately. And also, I was watching a lot of Game of Thrones na mga time na yun. And bukod sa ako yung House Stark dun sa barkada namin, mahilig ako sa wolf. I also researched that lupus in Latin means wolf. So, as Tyrion Lannister would say sa Game of Thrones, wear it like armor so it will not be used against you. Of course, it was a sad thing that I got this disease, but I use it as a motivation na rin and my purpose in life. There was a time there were many times in fact, that it became a hurdle sa pagtatrabaho ko, and even for me personally, there were many times that almost all of my casts, siguro 90% of my casts is hindi ako 100% physically. But I guess, pag nandun ka na sa mismong bagay na gusto mo talaga, makakalimutan mo yung mga hurdles. And you will just use it to make sure, parang ginigising ka lang palagi na, hindi ka pwedeng maging tamad, hindi ka pwedeng maging basta na lang. You have to stand out, because if not, then you're just a guy na mayroong hurdle. Parang ganun. I wouldn't also say na kailangan meron kang sakit para lang gumaling. It's not like that. I think it's still a big challenge for me, although I accepted it. Wala naman na ako magagawa. It's part of me. So, I just use it not to make myself stronger sa tatrabaho, but to inspire people who are also struggling na lang din. So, just to make it clear, I'm not using my sickness for my own. I'm using it para makapag-inspire ng mga tao na nagsasuffer din ng katulad ng suffer ko. Like, I've received a lot of messages from people who also have lupus. I resonate with them. And kahit yung mga tao na may chronic disease lang din sila but also not lupus, they also get inspired, and that alone for me is more than enough na motivation to keep doing what I'm doing. In 2024, I picked up playing the guitar again after not doing it for
maybe somewhere between 12 to 15 years. Because I'm not able to because of my sickness din minsan namamaga yung kamay so parang hindi kakayanin. Then I try to pick it up kasi I told myself to learn something new every year. So ayun, playing the guitar that allowed me to de-stress kasi syempre pag puro video games yung ginagawa mo, nawawalan ka rin ng gana minsan or nabu-burnout ka rin. So at least playing the guitar, that is something na masasabi ko na always up to me. When we're playing video games at nag-underperform ka, kahit gano'ng kagaling, tas parang nililet down ka ng mga kampi mo, di ba? Parang sabihin mo, it may be not up to me, yung improvement ko, hindi siya entirely sa akin lang. But when you're playing the guitar, walang ibang may kasalanan kung malakas o magaling ka, kundi sarili mo lang. If you're not putting in the work, you will not get the results. And I think I like that about playing the guitar. So I looked for someone who can teach me. Just so happens na nagtuturo yung gitarista ng Tanya Markova, who happens to be big fans of MLBB. So, maganda yung share. Tinuturuan ko sila ng ML, tinuturuan nila ako ng gitara or ng music. Biggest lesson that I've learned, kasi madami ng mga lessons all the way. You have to understand that this is, for me, hindi ito yung end all be all, but I think this lesson was the biggest one that helped me through whatever I have right now, which is, for you to be a good caster, you have to be a great co-caster. If you want to be a good worker, you have to be a great co-worker first. The only reason why I keep getting the gigs that I am getting, why my co-casters are comfortable with me, why teams are still getting me, was because it started out as I was nice to them. I'm not saying na para pwede nang ma-abuse or anything, but more like just become a good co-worker. If you come from a place na mas considerate ka, magkaroon ka ng more peace of mind actually. I find that my inner peace from being just kind to the people I consider. Number one is my family. It didn't start that way. Isa rin ako na syempre sa mga pinagbawalan na i-pursue tong career na to, video games and esports. And syempre, nung aking kabataan, hindi ko masyadong tanggap yun, right? But eventually, as you grow older, you understand na concern lang naman din sila para sa'yo. Syempre, ang esports, it's not a viable career back then. In fact, ang main source of income ko nun was through ghostwriting, yung mga Upwork, mga ganong klaseng bagay, transcription work, puro mga racket. Tapos yung esports career ko was only on the side. They began accepting what I am doing nung lumabas na sa TV. Ang mga ginagawa ko, naging news reporter ako ng esports at a certain point in my life. And nung lumalabas na nga sa TV, doon na nila in-accept. And once na sinuportahan ako ng family ko, all throughout, 100% na. Hindi na rin natin pwedeng itanggi na madami sa community ang nakatulong din sa akin. Special shoutout sa Zen Esports. Ayan, si Manjin, si Shinbu, si Butters, si Midnight, si Rockheart, si Aki, for the Itnap crew, Zen, Nate Foss, ang dami. May mga ibang mga tao pa nga na kailangan ko i-mention, like si Leo, who literally saved my life, bringing me to hospital at a certain point in my career. Nice, so right now I'm working with him dito sa Manila Podcast Studio. So many people. Mahubusan tayo ng oras to mention. Shoutout sa inyo. Huwag kayong magtampo, please. That they just have my back. My name is Wolf, and this is my story, seen through the lids.